negosyo ang okay sa simula. Pero pagdating ng 3 to 6 months, nalalaos na at karamihan nalulugi. Para iwas trial and error ka, gamitin mo itong 12 question checklist na ito bago ka mag-commit sa isang negosyo. Number 1, may real problem ba itong sinusolve? Hindi yung trip-trip lang. Hindi yung hype lang. May totoong pain ba na paulit-ulit itong sinusolve? May paulit-ulit bang nangyayaring pain sa market? Kung hindi mo ma-explain yung problem sa isang sentence, delikado yan o huwag mo nang pasukin. Number 2, may demand ba kahit walang ads? Kung sa referrals pa lang, tapos sa search, ay may bumibili na, magandang indication yon. Word of mouth pa, kung may nag-refer sa ibang tao. Yung tipong kahit konti pa lang yung nakakaalam is may bumibili na talaga. Kapag ganun yun, goods yun. Number 3, sino ang target market? Meron ba silang pambayad na paulit-ulit? Sa madaling salita, hindi lahat target market mo talaga. Dapat may pera. Sabi pa nga, if you sell to everyone, you are selling to no one. Number 4, repeatable ba ang sales? Paulit-ulit ba itong nabibili or nagagamit? Meron ba siyang repurchase na nangyayari? Kung one time lang yan, one time lang bibili ang customer, mahirap yung i-scale. Ang future-proof na business, may recurring, may subscription, consumable, basta paulit-ulit na bibili ang yung customer. Number 5, kaya mo bang mag-offer ng clear advantage? Halimbawa, bakit sila sa'yo bibili? Price ba yan? Quality ba yan? Results ba yan? Convenience ba yan? So dapat, meron man lang isang reason dyan para bumili ang iyong customer. Number 6, paano ka manalo sa iyong competition? Hindi kailangan na walang competitors. Mas maganda nga yung may competitors kasi proven and tested na yan. Ang tanong, ano lang yung angle mo? Bigyan kita ng sample. Ang Colgate, kilala na, dinominate na talaga niya ang market sa toothpaste. Now, pumasok si Sensodyne. Ano ang ginawang angle niya? Instead na paputi ng ngipin, ang tinarget niya is sensitivity. So, regardless, toothpaste pa rin yun. Hindi naman po pwedeng gumamit ang isang user ng Colgate at the same time may Sensodyne. Pagsasamahin, wala naman ganun. So, ibang angle yung ginamit niya with the same target market. Number 7, simple ba itong i-explain or ibenta? Kapag kailangan ng 10 minutes para maintindihan pa ng customer yan, mahirap yung ibenta o explain. Kailangan 10 seconds pa lang, nauunawaan na agad ng customer. Number 8, kaya bang i-deliver consistently? Kaya bang i-maintain ang supply, quality, fulfillment, customer support? Especially yung deliveries pag inconsistent ka. So, dun umaalis yung ating mga existing customers. Number 9, may system ba or umaasa lang sa sipag mo? Kung pagod ka, stop din ang kita mo. Tanong, ano ang process para tumakbo kahit day off ka? Kailangan kahit hindi involve ang oras mo, tuloy-tuloy ang kita. Number 10, kaya ba ng cash flow? Kahit profitable ka, pwedeng mamatay sa cash flow. Ang tanong, kailan pumapasok ang pera at kailan lumalabas ang pera? So dapat napapaikot talaga. Number 11, may clear path ba to scale? Scale means kahit dumami ang customer, hindi ba sasakit ang ulo mo? Wala ka bang may encounter na maraming problema? Ano yung leverage mo? Content ba? Referral? Automation ba yan? Partnership? Ads, etc. Number 12, napakahalaga nito. Compatible ba ito sa season ng buhay mo ngayon? Empleyado ka ba? Limited lang ang oras mo? Or may pamilya ka na? Piliin mo yung model na bago sa sitwasyon mo ngayon para hindi ka maburn. At yan ang 12 question checklist bago ka mag-commit sa iyong negosyo na papasukin. Kapag 7 to 9 ang yes yan, pwede mo naman pasukin pero medyo alanganin. Pero kung 10 pataas, goods yan, go for it. At yan ay swak na swak sa'yo. Pero kung 0 to 6, wag muna, rethink ka muna bago ka pumasok. Yan lang and bye-bye.